Ano na naman ang ginagawa mo dito? Wala si kuya. Umalis. Sambit ni Joaquin sa babaeng kakapasok lang ng shop nila. Ah, ganun ba? Sige, Hep hep hep. So tama nga ang hinala ko na nandito ka dahil kay kuya. Nakataas ang kilay na tanong ni Joaquin sa kanya. Agad na napatigil si Joanne sa paglalakad nang hawakan ng binata ang kanyang bag. Oo, bakit? Pakialam mo ba? Nakakunot noong tanong ni Joanne sa kanya. Napasapon na lang ng noo ang lalaki sa kabinitawan ng babae. Ay, bahala ka nga. Sige, umalis ka na. Sambit ni Joaquin, saka bumalik sa kanyang front desk. Binilata naman ni Joanne ng lalaki bago nagmamadaling umalis. Napabuntong hininga ang dalaga nang makalabas na siya ng shop. Hay nako, ngayon pa nawala si Kuya Elijah. Birthday ko na bukas eh. Baka hindi niya alam. Nakabusangot na sambit niya sa sarili. 17 years old pa lamang si Joanne. At aaminin niya na may gusto talaga siya noon pa man kay Elijah. Matagal na rin siyang nagpaparamdam dito at nagpaparinig. Ngunit palagi lang siyang tinatawanan ng lalaki. Napanguso na lamang siya. Sa kasinipa ang bato na nadaanan sa kalsada. Kainis naman kasi. Bakit late ako ginawa ni na mama at papa? Dapat inunan nila akong buuin bago sila nagpakasal. Eh di sana kasing idaring ko lang si Kuya Elijah at magkakaroon pa ako ng pag-asa sa kanya. Sa isip-isip niya. Hanggang sa makarating siya ng bahay nila ay ang lalaki pa rin ang nasa isip niya. Napatingala siya sa kisame. Minsan na lang niya makita ang lalaki. Lalo pa at naging malapit ito sa dati nitong kababata di umano. Sino ba kasi yung Amber na yun? Feeling ko nililigawan na yun ni Kuya Elijah eh. Masyado ba talaga akong bata para sa kanya? Malaki naman ang hinaharap ko ah. Napanguso siya nang sabihin niyon. Alam naman niya ang kanyang limitasyon pagdating sa pagkakagusto sa lalaki. Ngunit minsan talaga ay hindi niya maiwasang umasa na sana ay tingnan din siya ni Elijah balang araw. Happy birthday, Joanne! Uy, happy birthday! Kaliwat ka ng pagbati ang bumungad sa kanya kinabukasan sa school. Awkward naman siyang napangiti sa mga ito. Papasok na sana siya ng classroom nang makasabayan niya si Joaquin. Kaklase niya kasi ito kaya naman nakakasabay niya ito sa pagpasok. Nagkatinginan silang dalawa at ramdam niya ang gulat nito. Napairap na lang siya sa lalaki at malakas na tinulak ito palayo. Paharang-harang ka kasi. Inis na sambit niya dito. Napatawa naman ang binata. Ang init ng ulo mo ah. Di ka lang nabati ni kuya eh. Mahinang sambit ni Joaquin. Ngunit rinig na rinig yun ni Joanne na agad nitong ikinainis. Anong sabi mo? Pakialam mo ba ha? Inis na sigaw niya dito. Nagmaang-maangan naman si Joaquin at bahagyang itinaas ang kamay. Wala. Sabi ko nga, di na ako magsasalita. Suko nitong sambit. Inirapan naman niya ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Sasabihan ko si kuya mamaya na batiin ka. Biglang bawi na saad ng lalaki. Paalis na sana si Joanne sa harapan nito nang marinig niya ang sinabi ni Joaquin kaya agad na nagningning ang mga mata niya. Talaga? Sabihin mo rin na favorite ko yung red roses na tinda nyo. Kaya kahit yun lang yung gift niya sa akin, masaya na ako. Excited na sambit niya sa lalaki. Pailing na lang si Joaquin sa kanya. Oo, sasabihin ko sa kanya mamaya. Sambit nito. As if naman nabibigyan ka nun. Dagdag pa nito sa mahinang boses. Agad yung narinig ni Joanne kaya sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Ikaw, panira ka talaga eh. Inis na sigaw ng babae at malakas na hinila ang buhok ni Joaquin. Hinila niya ito pababa at inipit ang leeg nito sa pagitan ng kanyang mga braso. Uy, iyan na naman ang lovebirds oh. Ang sweet niya naman. Biglang kantsaw sa kanila ng classmates nila dahilan para matigilan si Joanne. Oo nga eh,
Bagay kayo. Bakit hindi na lang kaya... Ayoko nga sa kanya. Sabay silang napasigaw sa mga nangkakantsaw sa kanila. Nagkatinginan pa ang dalawa sa kamarahas na binitawan ni Joanne ang leeg ng binata. Psh, kung sa unggoy lang naman na gaya niya, wag na lang. Pwede pa sa kuya niya, kay Kuya Elijah. Handa akong magpakasal ora mismo. Banat pa ni Joanne sa mga ito. Napahiling naman ang mga kaklase nila na narinig ito. Wow, ang ganda mo ah. Sarkastikong sambit ni Joaquin sa kanya. Talaga lang, you're below my standards no? Hindi ka attractive. Napairap si Joanne matapos sabihin niyon. Alam mo, maganda ka sana. Kaso ayoko rin sa babae yung nagpapalit ng damit na halos 3. Hindi na natapos ni Joaquin ang sasabihin nito nang pigilan siya ng dalaga. Anong sabi mo? Itigil mo yan! Malakas na sigaw nito. Nagkatinginan na lamang ang magkakaklase na makita ang naghahabulan na ang dalawa. Sa katunayan ay nasanay na sila sa dalawang ito. First year pa lang kasi sila ay malapit na ang dalawa sa isa't isa. Dahil crush ni Joanne ang kapatid ni Joaquin. Weird man ang taste ni Joanne dahil halos 6 na taon ang tanda ni Elijah sa kanya. Gayon pa man ay sinasakyan lang din ni Joaquin ang gusto nito. Hanggang sa tuluyan ng naging malapit ang dalawa dahil sa pangungulit ni Joanne tungkol sa kuya niya. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin niya nakakausap si Elijah dahil busy raw ito sa resort nila. Buong maghapon tuloy na nakabusangot ang dalaga. Kinahapunan ay sabay na naman sila ni Joaquin na umuwi. Malayo pa lamang sila ay napansinan niya si Elijah na nasa labas ng flower shop nila. Kuya Elijah! Malakas na sigaw niya dito na agad na napatingin sa kanya. Oh, ikaw na naman. Bibili ka ba ulit? Tanong nito sa kanya. Opo pero birthday ko po nung nakaraan. Wala ka man lang libreng bulaklak para sa akin. Pagpapakyut niya dito. Napahiling naman si Joaquin nang marinig ang sinabi nito. Talaga ba? Sorry busy kasi ako nung nakaraan eh. Nakangiting sambit ni Elijah sa kabahagyang ginulo ang buhok niya. Napanguso naman si Joanne dahil dito. Hello Joanne! Belated happy birthday! Narinig ko nga kay Joaquin na birthday mo nung nakaraan. Here, bumili ako ng gift para sa'yo. Biglang sabat naman ni Amber na nasa likuran ng lalaki. Hindi inaasahan ni Joanne na narito pala ang babae. Salamat po Ate Amber. Sagot na lang niya dito. Here, isama mo na to Amber sa pagbigay. Libre na yung bulaklak Sambit ni Elijah saka inabot sa babae ang bulaklak. Medyo disappointed naman si Joanne na tanggapin niyon. Nais niya sana na si Elijah ang mag-abot sa kanya. Ngunit wala naman siyang ibang choice kundi tanggapin ito. O siya sige, magagabi na at delikado na sa daan kung malilate ka ng uwi. Magsasara na rin kami ngayon eh. Sambit ni Elijah dito. Po? Bakit po? Takang tanong niya. Magka-camping kami bukas kaya maghahanda pa kami. Sagot ni Elijah sa kanya. Pwede po ba ako sumama? Tanong niya dito. Nagkatinginan pa sina Amber at Elijah na tila ba'y nagdadalawang isip kung isasama siya. Agad na lumapit si Joanne kay Joaquin na nag-aayos ng mga bulaklak. Isasama po ako ni Joaquin. Hindi ba? Agad na dumikit si Joanne dito at bahagyang kinurot ang braso nito. Ha? Anong sinasabi mo? Takang tanong ni Joaquin sa kanya. Diba, yung camping? Pinanlakihan niya ng mata si Joaquin at mas idiniin niya pa ang kurot niya dito. Kaya naman sa huli ay wala nang nagawa pa ang lalaki kundi ang umuo sa babae. Oo na, edi sumama ka. Sagot ni Joaquin saka nag-iwas ng tingin. Nakangiti namang humarap si Joanne sa mga ito. Hindi maaaring hindi siya makakasama bukas sa mga ito. Alam niyang outing ito ng buong pamilya ni Elijah.
Ngunit kakapalan na niya ang muka. Nais niyang umamin ulit sa lalaki habang nasa camping sila bukas. Hoy, samahan mo ko doon. Aya niya kay Joaquin sa kabahagyang hinila ang damit nito. Ano ba? E di pumunta ka doon. Iritang sambit ni Joaquin. Nahihiya ako eh. May sasabihin pa ako kay kuya mo. Gusto ko umamin ulit kaso kinakabahan ako. Feeling ko tuloy lalabas yung puso ko sa bilis ng tibok nun. Kinakabahan na sambit niya habang nakahawak pa rin kay Joaquin. Napangiwi naman si Joaquin dahil dito. Ewan ko sa'yo. Humanap ka na lang ng timing mamaya pagkatapos kumain. Magkasama pa sila ni Ate Amber oh. Paniguradong naglalandian pa yan. Sagot ni Joaquin sa kanya. Sabi nga ni ate hindi pa daw sila ni Kuya Elijah eh. Putol dito ng dalaga. Napakibit balikat naman si Joaquin. Who knows? Halata naman na dun din nakaabot ang lahat. Patay na patay ang si Kuya kay Ate Amber. Imposible na patulan ka ni Kuya. Diretsong sambit ni Joaquin. Hindi naman maiwasang masaktan ni Joanne habang nakatingin sa dalawa na nagtatawanan. Kahit na ganoon pa ay naglakas loob pa rin si Joanne na magtapat kay Elijah ng gabing yon. Pasensya ka na Joanne. Naiintindihan ko kung matagal ka nang may gusto sa akin. Kaya lang katulad mo, matagal na rin akong may gusto kay Amber. Bata pa lang kami, nangako na ako sa sarili ko na siya lang ang babaeng mamahalin ko. Isa pa, hindi ko nakikita ang sarili ko na maikakasal sa ibang babae maliban sa kanya. Nakangiting sambit ni Elijah habang nakatingin kay Amber mula sa malayo. Akala ni Joanne ay handa na siyang marinig ang mga katagang yun. Ngunit nang makita niya kung paano ngumiti si Elijah dahil kay Amber ay para bang napunit ang puso niya dahil sa sakit. Muling humarap sa kanya ang lalaki matapos yun. Isa pa, bata ka pa Joanne. Marami ka pang mararanasan at paniguradong maraming lalaki ang magkakagusto at maniligaw sa'yo. Alam kong dadating din ang taong para sa'yo. Kaya sa ngayon ay i-enjoy mo muna ang buhay single. Paalala sa kanya ng lalaki. Akma pa sana nitong hahawakan ng balikat niya upang i-comfort siya. Pero hindi na niya napigilan ng sarili. Napaluha na lamang siya saka napatakbo palayo. Joanne, nasan ka na? Kakain na daw. Tawag sa kanya ni Joaquin. Natigilan naman ng lalaki na makita ang babae na umiiyak sa loob ng tent. Pangit ba ako? Bakit ganun? Akala ko matatanggap ko na. Pero bakit ang sakit? Ang sakit-sakit, Joaquin. Umiiyak na sambit niya dito. Hindi naman nagsalita ang lalaki dahil alam niya at nakita niya ang nangyari kanina. Kaya naman naiintindihan niya kung ito ang nararamdaman ni Joanne. Magdamag na umiyak ang dalaga, kaya binantayan rin siya ni Joaquin sa labas ng tent nito. Wala naman siyang ibang choice dahil siya ang nagsama sa dalaga sa camping na iyon. Bakit ba kasi si kuya pa ang nagustuhan mo? Maghanap ka na lang ng iba dyan. Sigurado akong nasa gilid-gilid lang ang para sa'yo. Sambit ni Joaquin. Ngunit tanging hitbilang ang narinig niyang tugon mula sa dalaga. Makalipas nga ang ilang linggo ay nabalitaan na lamang ni Joanne na engaged na sina Elijah at Amber. Wala naman siyang magagawa dahil naiintindihan niya na masaya na ang dalawa sa isa't isa. Hindi naman maiwasang manibago ni Joaquin dahil wala na ring Joanne ang palaging nangungulit at nagpupunta sa flower shop nila para hintayin si Elijah. Oh Joaquin, nandito ka pala. Wala ba tayong bisita sa resort at wala ka doon? Takang tanong ni Elijah sa kanya. Wala kuya. Tsaka nandun po sina mama kaya ako ang pinagbantay dito. Sige. Si Joanne pala. Kamusta na ang batang yun? Pangangamusta ng lalaki sa dalagita. Broken-hearted pa rin siya dahil sa'yo kuya. Ikaw naman kasi. Bakit si Joanne pa ang ginayuma mo? Ayan tuloy. Mapait na napangiti si Elijah. Ikaw talaga.
Nag-aalala lang naman ako sa batang yun. Balita ko ay malapit na ang graduation nyo. Saan mo pala balak magkolehiyo? Tanong nito sa kanya. Baka sa Maynila ako kuya. May nakuha akong scholarship dun eh. Talaga? Naku, maganda yan. At nang makabawas tayo sa gastusin. Nakangiting sambit ng kuya niya. Galing mo talaga. Bati pa nito sa kanya at bahagya siyang tinapik sa balikat. Sa katunayan ay mas nag-aalala si Joaquin para kay Joanne. Nalaman niya kasi na naghiwalay ang parents nito. Kaya naman magulo din ang buhay ng dalaga ngayon. Ayon sa dalaga, ay baka isama siya ng tatay niya sa ibang bansa at doon na magpapatuloy ng kolehiyo. Aaminin ni Elijah na medyo nalungkot siya nang marinig ito. Hindi naman niya sinabi ito kay Kuya Elijah dahil nangako siya sa dalaga na wala siyang pagsasabihan. Babay Joanne! Mamimiss ka namin ah! Nangiyak-ngiyak na sambit ni Clara, ang isa sa mga kaibigan ng dalaga. Dahan-dahan namang umalis mula sa pagkakayakap si Joanne at pinunasan ng luha ng mga kaibigan. Ano ba kayo? Babalik din naman ako dito ano? Grabe naman kayo umiyak. Di naman ako papanaw. Natatawang sambit niya sa mga ito. Kasi naman bakit dun ka pa mag-aaral? Umiiyak na sambit pa ni Sarah. Natawa na lang tuloy si Joanne sa mga ito, bago muling napatingin sa isang tabi. Doon nakasandal ang isang lalaki na nag-abala pa na ihatid siya sa airport. Hoy, wala ka man lang bang message sa akin? Malakas na sigaw ni Joanne kay Joaquin. Napatingin naman ang lalaki sa kanya bago lumapit sa dalaga. Ano bang message ang gusto mo ha? Nakangising sambit ni Joaquin sa kanya. Napayuko naman si Joanne. Sa katunayan ay kahit maliit ay umaasa siya na ihahatid rin siya ni Kuya Elijah niya. Ngunit mukhang si Joaquin lang ang sumama dito. Pinitik naman ni Joaquin ang noo niya. Huwag kang umasa na dadating si Kuya. Honeymoon nila ngayon ni Ate Amber. Sambit ni Joaquin sa kanya. Sinamaan niya ito ng tingin habang nagpipigil ng iyak. Panira ka talaga kahit kailan. Inis na sambit niya dito. Natawa lang ang lalaki at bahagyang hinawakan ang balikat niya upang ilapit dito at yakapin. Mag-iingat ka doon. Ingatan mo rin ang sarili mo at kalimutan mo na si Kuya. You'll find someone who deserves you someday. Sinserong sambit ni Joaquin. Bahagyang natigilan si Joanne. Unang beses niya itong narinig mula sa lalaki at kahit na naninibago ay hindi niya napigilan na mapaluha. Bago pa man ito malaman na naiiyak na siya, ay agad na niya itong itinulak. Alam ko, di bale, makikita mo. Babalik ako dito sa Pinas na may afam ng dala. Asar niya dito. Nagulat ang lalaki ngunit agad rin itong napatawa. Really? I don't think so. But I'll still be waiting here for you. Waiting to see you broken-hearted again. Asar pa nito saka natawa. Hays, ewan ko sa'yo. Makaalis na nga lang. Sambit na lamang niya saka agad na tumalikod. Pinunasan niya ang luha saka nagpatuloy na sa pagpasok. Napalingon pa ulit siya sa mga ito at nakita ang lalaki na nakangiting kumakaway sa kanya. Hanggang sa unti-unti itong nawala sa kanyang paningin. Papatunayan ko talaga sa iyo, Joaquin. Hindi na akong dating Joanne na broken-hearted pagbalik ko dito sa Pilipinas. Pangako niya sa sarili at determinadong nagpatuloy na sa paglalakad. Sa kabilang banda naman ay nakaramdam ng lungkot si Joaquin nang tuluyan ng nawala ang babae. Sa katunayan ay kahit papaano ay umaasa rin siya na magbabago ang isip nito at dito na lang mag-aaral sa Pilipinas. Ngunit hindi ito nangyari. At wala rin naman siyang magagawa pa tungkol dito. Napatalikod na lamang siya para bumalik na sa kanyang apartment. Ngayon kasi ay nasa Maynila na siya para mag-aral ng kolehiyo. Kasabay ng pagtalikod niya,
ay ang pagtahak nilang dalawa sa magkaibang landas. Lumipas ang ilang taon ay sa wakas, graduate na si Joaquin bilang isang ganap na chef. Congratulations, Joaquin! Congratulations, anak! Ang galing mo talaga! Maluhaluhang pagbati sa kanya ng kanyang nanay. Niyakap naman niya ito sa kanapangiti sa kanyang pamilya. Ang gwapo naman ng kapatid kong to. Naku, baka naman nakailang girlfriend ka dito sa Maynila ah. Nagulat si Joaquin nang marinig ang boses na iyon. Napalingon siya dito at nanlaki ang mga mata nang makita si Elijah kasama ang asawa. Kuya, nandito ka rin pala. Gulat na bati niya dito. Siyempre naman, graduate na ang kapatid ko. Congrats brother. Nakangiting bati nito bago lumapit sa kanya at bumulong. Ikaw na ang chef natin sa resort ah. Huwag mo lang taasan ang presyo sa akin. Biro sa kanya ng kuya. Natawa tuloy silang dalawa at napalingon siya kay Amber. Hello Ate Amber. Mukhang hindi niyo pa po kasama si Jeannie ah. Sambit niya dito. Ay oo, at makulit talaga ang batang yun. Congrats pala Joaquin, ang galing mo. Napangiti siya sa pagbati na iyon. Matapos ang ganap nila, ay nagtungo na sila sa apartment niya. Nagrenta kasi ang kuya Elijah niya ng restaurant para doon sila kumain ng buong pamilya. Sige kuya, pupunta rin ako sa mga kaibigan ko eh. Magse-celebrate din kami. Paalam niya dito. Saan naman yan? Baka naman magpakalasing ka ng gusto ah. Nag-aalalang sambit nito sa kanya. Hindi kuya, promise. Una na po ako. Paalam niya sa mga ito. Pasado 9:00 na siya nang makarating sa club kung saan sila iinom na magkakaibigan. Dahil sa ganap na silang graduate, ay naisipan nilang magsaya na magtutropa. This is the moment mga pre! Pwede na tayong magwalwal buong gabi. Malakas na sigaw ni Kevin. Isa ito sa mga kaibigan niya. Itinaas na lang din niya ang kanyang baso at tinungga ang laman noon. Habang abala sa pagkukwentuhan ng iba, ay sumaglit muna si Joaquin sa banyo. Medyo nanakit na kasi ang kanyang tiyan sa dami ng kanyang kinain. Oh sorry. Lasing na paumanhin ang isang babae matapos siya nitong banggain. Mabuti na lamang at nasalo agad ni Joaquin ang balikat nito. Miss, are you okay? Tanong niya dito sa babae, ngunit napahigpit ang hawak nito sa kanya. Joanne? Kulat na sambit niya ng mamukaan ng babae. Yeah, it's me. Sambit nito sa kabahagyang humaplos sa kanyang dibdib. Hindi naman maiwasang mapakunot ng noo si Joaquin dahil dito. Hinawakan niya ang magkabilang braso nito. Medyo naninibago siya dahil sa itsura nito. Nakasuot ito ng itim na dress na hapit sa katawan. Hindi naman masyadong revealing ang bandang dibdib nito, ngunit dahil sa malaki nitong hinaharap, ay talaga namang mapapatingin ang kahit na sino. Joanne, are you drunk? Tanong niya dito. He look like that guy I like. Sambit nito sa kanya at bahagyang itinuro ang tungki ng ilong niya. You know what? You're drunk. Sino ba ang kasama mo dito at iniwan ka basta? Nakakunot noong tanong niya dito, ngunit halata namang hindi ito narinig ng dalaga. Inalalayan niya ito na lumabas ng lugar na iyon. Ngunit sadyang makulit ang babae at panay ito takbo papasok. Ay, nako, bakit ba ang kulit mo? Baka mapahamak ka pa kapag bumalik ka doon. Saway niya sa dalaga. Gusto ko pang uminom. Joanne, makinig ka nga sa akin. Kailan ka pa naging manginginom, ha? Ha? Sino ka ba? Of course, party girl kaya to. Medyos lang pa nasambit nito na ikinangiwi ni Joaquin. Naiinis siya sa maarte at pabebe nitong tono. Napatampal na lamang siya ng noo dahil sa inis. Ewan ko sa'yo. Teka nga lang,
tatawag ako ng Grab para makauwi ka na. Sambit na lamang ni Joaquin, saka dinukot ang cellphone sa bulsa. Ngunit ilang saglit lamang ay makulit na namang tumakbo papasok si Joanne. Maging ang mga napapadaan sa kanila ay natatawa dahil sa kakulitan ng babae. Habang si Joaquin naman ay pilit na hinahabaan ng pasensya para sa babaeng ito. Saan ba ang apartment mo? Ihahatid na kita. Tanong niya dito, habang kinakapa kung meron ba itong dalang wallet o anuman na pwede niyang tingnan kung saan ito nakatira. Pareho na silang nakasakay sa Grab na binook niya. At balak niya muna itong ihatid bago muling bumalik sa club. Bakit gusto mo malaman? Lasing na tanong ng babae sa kanya sa malanding boses. Nangunot noon naman si Joaquin dahil dito. Hindi siya sanay na makita ang bagong ugali ng dating kaibigan. Maging si Manong driver ay napapatingin sa kanila sa pagitan ng center mirror. Joanne, umayos ka nga. Para kang ewan. Ihahatid na kita sa apartment mo at gabi na. Kung saan ka kasi nagpupunta. Kababae mong tao eh. Saway niya pa dito. Nagulat na lamang siya nang umisod ang babae sa tabi niya. Bakit gusto mong malaman kung saan ako nakatira? May bala ka sa akin ano? Mapang-akit na tanong nito sa kanya. Habang bahagyang hinahawakan ang dibdib niya. Maging si Manong driver ay napaiwas ng tingin dahil dito. Si Joaquin naman ay hinawakan na magkabilang balikat nito at ibinalik sa dati. Umayos ka nga, Joanne. Para kang ewan. Ihahatid na kita at itulog mo na lang yan. Sambit niya dito, saka nilagyan ng seatbelt ang babae. Napanguso naman ng dalaga kaya napaiwas na lamang siya ng tingin. Umayos ka dyan. Kuya, kahit sa Urella Hotel na lang po. Salamat. Sambit na lamang ni Joaquin, saka inayos ang upo. Ilang saglit lamang ay nakarating na rin sila. Hirap na hirap pa siya dahil ang bigat-bigat ng babae. Teka lang, umayos ka nga. Nahuhubaran ako sa ginagawa mo eh. Inis na sambit niya dito. Bakit? Ayaw mo ba? Malanding tanong nito sa kanya. Binatukan niya ang dalaga sa kamuling inalalayan. Umayos ka dyan. Saway niya dito nang makapasok sila sa elevator. Nako, mukhang wasted na ang kapatid mo ah. Biglang komento ng isang babae na nakasabay nila sa elevator. Mahahalata dito ang malagkit na tingin kay Joaquin. Oo eh. Hindi na itinama pa ni Joaquin ang misunderstanding nito na kapatid niya si Joanne. Mas okay na ito kaysa kumalat na magjowa sila. Humiga ka na. Matulog ka na dyan. Sambit ni Joaquin dito, saka inihiga sa kama ang dalaga. Natigilan pa siya nang biglang hilain ng babae ang kanyang damit. Dahilan para mapaibabaw siya dito. Aren't we going to do something? Sexy na sambit ng babae. Agad na bumilis ang tibok ng dibdib ni Joaquin dahil sa kaba. Lalo pa nang maramdaman niya ang kamay nito sa bandang tiyan niya. Joanne, ano bang? Shh! We can do it. Bulong nito sa kanya. Umayos ka nga dyan. Wala akong balak na maka one night stand. You look like him. I have this crush before and he just looked like you. Nakangising sambit ng babae. Natigilan naman si Joaquin. Alam niyang si Elijah ang tinutukoy nito. Sa hindi malamang dahilan ay nawala ang kaba niya at agad niyang nahawakan ang braso nito. Don't mess around me, Joanne. Just go to sleep. Seryosong sambit niya dito at umalis na agad sa ibabaw nito. Kinabukasan ay nagising si Joanne dahil sa ingay ng telepono sa tabi niya. Ano ba yun? Inis na sambit niya, saka papungas-pungas na napaupo. Papa? Takang tanong niya sa sarili nang makuha ang telepono.
Nakadisplay sa screen niya ang numero ng ama, kaya agad niya itong sinagot. Hey honey, kamusta ka? Sabi mo tatawag ka sa akin pagdating mo sa Pilipinas. Have you arrived already? Tanong nito sa kanya sa kabilang linya. Napabalik naman sa pagkakahiga si Joanne habang nakatingin sa kisame. Wala siyang lakas na tumayo marahil ay dahil kagabi. Yes pa. Sige po, tatawag na lang ako sa inyo mamaya. Sagot niya dito bago tinapos ang tawag. Ilang saglit pa ay saka lamang niya napansin na nakabra at panty na lang siya. Marahil ay dahil ganito na talaga siya matulog kahit na noong nasa States pa siya. I wonder nasaan ako ngayon. Sambit niya sa sarili, saka ibinalot ang katawan sa kumot. Siniguro niyang natatakpan ang katawan niya bago naglakad palabas. Hello? Tawag niya sa lalaki na nakatalikod. Mukhang nagluluto ito dahil na rin sa mabangong amoy na naaamoy niya mula sa kusina. Hello? Ulit niya bago lumingon ang lalaki. Laking gulat niya nang makita ang isang tao na hindi niya inaasahan. Joaquin? Anong ginagawa? Natigilan siya saka napatingin sa katawan nito. Wala itong suot na damit at tanging apron lamang. Kaya naman kitang-kita niya ang hulma ng maganda nitong katawan. What the? Wait. Don't tell me. Napatakip ng bibig ang dalaga saka natulala sa kanya. Napakunot noon naman si Joaquin habang inihihain ang pagkain nila. Ano na namang trip mo? Umayos ka nga. Sambit ni Joaquin. Nagmamadali namang napalapit si Joanne sa kaibigan. OMG! Did we just have a one-night stand? Hindi makapaniwalang sambit nito sa lalaki. Ha? Anong sinasabi? Oh my God! I never imagine na ikaw makakakuha sa pinakaiingatan ko. Ew! Bakit? Hindi na natapos pa ang sasabihin nang pitikin ni Joaquin ng malakas ang noo niya. Kaya mas lalong lumalaki ang paliparan sa noo mo eh. Masyado kang assuming. Sambit nito sa kanya. Aray ang sakit Belta naman ng dalaga na ikinatawa lang nito. Psh! Sino mag-aakala na matutulog ako sa iisang kama kasama ka ha? Sambit ni Joanne habang nakatingin sa kanyang pinggan. Baliw, as if naman natatabi ako sa'yo no? Banat naman ng lalaki. Bakit kasi nakahubad ka? Tapos nasa iisang room pa tayo. Anong gusto mong isipin ko ha? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Sino ba kasi ang nagsuka kagabi? Kaya pala hinila mo ako kasi nasusuka ka na. Ayan tuloy, kailangan kong laban ng damit ko. Napairap na lamang si Joanne dito habang patuloy sa pagkain. Kailan ka pala umuwi? Hindi ko alam na nandito ka na pala sa Pilipinas. Sambit ni Joaquin saka naupo sa katapat na upuan. Kahapon lang. Tipid na sagot niya dito. Kahapon lang tapos nasa club ka kaagad. Ibang klase ka talaga. Napapailing na lamang ang binata sa kanya. Nang matapos sila kumain, ay naisipan na nilang umuwi. Sigurado ka bang dito ka lang? Tanong ni Joaquin sa kanya. Nang makababa sila sa harap ng isang exclusive apartment unit. Oo nga. Bakit? Gusto mo pang sumama sa loob? Biro pa ng babae. Ewan ko sa'yo. Inihatid lang kita. Huwag kang feeling dyan. Sige na, aalis na ako. Sambit ng lalaki bago tumalikod. Akma na sanang aalis si Joaquin nang bigla niyang marinig ang boses ng babae. Joaquin! Tawag nito sa kanya dahilan upang mapalingon siya dito. Congratulations, my chef! Nakangiting sambit ng babae sa kamalawak na napangiti. Saglit na natigilan si Joaquin habang nagpatuloy na sa paglalakad ang babae. Hindi alam ni Joaquin kung bakit bigla na lamang siyang naging attracted dito. Aaminin niya na
Napakalaki na ng ipinagbago nito. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil sa sobrang inis. Ay nako, ano ba tong iniisip ko? Hays, makauwi na nga lang. Sa isip-isip niya. Habang nakasakay sa bus ay ang mukha pa rin ng babae ang nasa isipan niya. May nobyo na kaya siya? Sigurado kung naghanap siya ng katulad ni kuya sa ibang bansa. Sa isip-isip niya habang nakapangalong baba. Makalipas ang ilang araw ay inilaan ni Joaquin ang kanyang oras sa pagpapalawak ng kanyang skills. May kakilala kasi siya na mga veterano na chef at sumali siya sa mga events ng mga ito upang mas lalong matuto. Nako, napakalaki ng potential mo, Joaquin. Swerte na mapapangasawa mo. Tuwang-tuwa na sambit ng chef sa kanya. Ay, salamat po, Chef Nelson. Pasasalamat niya. Ay siya nga pala, may dinner kasi ako mamaya kasama ng mga kaibigan ko. May kasama din tayong client kaya baka interesado ka. Gusto ko rin na ipakilala ka sa kanila. Sambit ng Ginoo. Hindi naman tumanggi si Joaquin dahil pagkakataon na rin niya ito para matuto sa mga ito. Kinagabihan ay nagtungo na siya doon ngunit laking gulat niya na makita ang isang babaeng hindi niya inaasahan. Joanne? Nanlaki rin ang mga mata ng babae na makita siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong nito sa kanya. Joaquin, kilala mo pala si Ma'am Joanne? Gulat namang sabat ni Chef Nelson sa kanya. Po? Hindi may wasang magtaka ni Joaquin dito. Bakit nito tinawag si Joanne na ma'am? At bakit parang lahat ng kasama niya ay masama ang tingin sa kanya dahil sa pakikipag-usap ng casual sa babae? Muli siyang napatingin kay Joanne at ngayon niya lamang napagtanto ang ayos nito. Napalunok siya dahil sa aura na ibinibigay nito sa kanya. Nakapuyod ang buhok nito, naka-business suit, at malakas ang dating nito sa dalang expensive bag. Ibang-iba sa nakita niyang Joanne kamakailan lamang. Pasensya ka na Ma'am Joanne. Baka namamalikmata lang siya. Joaquin, siya lang naman yung sinasabi kong client natin. Yung sinasabi ko sa'yo na may-ari ng restaurant na pupuntahan natin bukas. Siya ang may-ari nun. Meron din siyang businesses sa ibang bansa pero bumalik siya dito sa Pilipinas para i-manage personally ang restaurant niya. Sambit ng co-chef niya. Agad na napatingin si Joaquin sa babae dahil sa gulat. Sinong mag-aakala na bigatin na pala ang babaeng ito? Seriously? Hindi makapaniwalang tanong niya sa babae. Sinamaan siya ng tingin nito. Mukha ba akong mahirap sa'yo? Inis na sambit ng babae sa kanya. Joaquin. Agad na saway sa kanya ng mga kasama dahil parang nakakainsulto ang tanong niya. Okay lang, Chef Nelson. Kakilala ko siya at ngayon na lang din kami nagkita. Medyo awkward na sambit ni Joanne sa kabahagyang tinapik ang balikat niya. Ay talaga po ba? Nakakahiya naman. Sambit ng Ginoo. Hindi po. Sige, maupo na po tayo. Sambit ng babae. Bago pa makaupo si Joanne ay masama niyang tiningnan si Joaquin. Sumenyas pa ito gamit ang dalawang daliri. We'll talk later. Malamig na sambit ng babae sa kanya. Matapos noon ay umupo na siya at saktong nagkatapat ang upuan ni Joaquin at ng babae. Abala ito sa pagkikwentuhan sa mga matanda na chef na kasama nila. Napaikot ng tingin si Joaquin sa kabuuan ng lugar at saka lamang niya napagtanto, nakakaunti lamang ang tao sa lugar. Marahil ay dahil inupahan ng mga ito ang kabuuan ng restaurant. Muli na naman siyang napatingin kay Joanne. Hindi niya alam kung bakit naninibago siya sa kilos nito. Itinaas pa nito ang kilay na animoy isa talagang professional. Kanina lamang niya nalaman na isang bigating businesswoman na pala ang babae. Ngunit sa isip-isip niya ay hindi niya maiwasang matawa. Kailan pa siya naging maarte sa paghawak ng kutsilyo? Parang dati lang, grabe siya makadakot ng kanin sa baunan ko .
Sa isip-isip ni Joaquin at hindi maiwasang matawa ng palihim. Napatakip na lamang siya ng bibig upang hindi marinig ng kahit sino ang pagtawa niya. Ah yes, si Mr. Wilkins. I worked with him before and he's quite good at his work. Nakangiting sambit ni Joanne sa kaininumang wine. Ngunit napansin niya na para bang may nakatingin sa kanya. At hindi nga siya nagkakamali. Napatingin siya sa direksyon ni Joaquin. Nakangiti pa ito na animoy natatawa sa kanya. Napakunot ang noo niya dahil dito. Anong tinatawa-tawa ng loko na to? Inis na tanong niya sa isipan. Pinanlakihan niya ito ng mata, ngunit mas lalo lamang natawa ang lalaki. Napatalikod pa ito habang nagpipigil. Miss Joanne, is there something wrong? Tanong sa kanya ni Mr. Quaresma, ang head chef na kasama nila. No, I'm good. I'm sorry. Ano nga ulit yun? Nahihiyang sagot niya nang mapansin na mas lalong napalawak ang ngiti ng lalaki. Buwisit talaga tong lalaki na to. Tawanan ba naman ang pagkapahiya ko? Buwisit ka talaga kahit kailan. Sa isip-isip niya, saka pa simpleng inabot ang paa nito sa ilalim ng mesa. Ngunit kahit na anong gawin niya ay natatawa pa rin ang lalaki at para bang iniiwas nito ang paa. Ikaw akala mo natutuwa ako sa'yo? Inis na sambit niya at mas nilakasan ang pagsipa sa paa nito. Aray! Ano ba yun? Nagulat ang lahat at natigilan nang mapasigaw si Mr. Nelson na nasa tabi ni Joaquin. Nanlaki ang mga mata ni Joanne nang pagtanto na mali ang nasipa niya sa ilalim ng mesa. Ano yun, Mr. Nelson? Takang tanong ng isa nilang kasama. Para kasing may sumipa sa akin. O baka hindi sinasadya lang. Nagtatakang sambit nito, saka napatingin sa ilalim ng mesa. Hindi na napigilan ni Joaquin ang makagawa ng ingay habang nagpipigil ng tawa. Joaquin, what's wrong? Takang tanong ng isang katabi nito. Wala po. May naalala lang. Nagpipigil sa tawang sambit nito. Pinamulahan naman ang mukha si Joanne dahil siguradong siya ang pinagtatawanan nito. Ay nako, mamaya ka talaga sa akin, buwisit ka. Sa isip-isip niya habang nag-iiwas ng tingin sa lalaki. Maya-maya ay nagsalita muli ang isang lalaki na katabi lang ni Joaquin. Ay siya nga pala, Ma'am Joanne. As I've mentioned, naghanda kami ng sorpresa para sa'yo. At dahil narito na rin naman tayo, we want to serve the best meal you'll ever taste. Sambit ni Chef Nelson sa kanya. Oh really? Thank you. Pasasalamat na dito. Yes, well, we have the kitchen now, so I think I can make our best-selling recipe. Actually, I experimented this couple of months ago with my colleagues. Nakangiting sambit nito. Really? That would be great. Napangisi si Joanne nang biglang isang ideya ang pumasok sa isip niya. Then, I'll assume na lahat ng members mo knows that recipe. Am I right? Tanong niya dito. Natigilan ang karamihan. Sa katunayan kasi ay si Mr. Nelson talaga ang nag-imbento ng recipe na ito. At tumulong lang sa pag-prepare ng mga ingredients ang iba niyang kasamahan. Well, technically, yes. They know how to prepare and then I want this young man to serve that recipe to me. Nakangising sambit niya, saka napatingin kay Joaquin. Pero madam, he's a new graduate. I could say that he's quite good at cooking but right now, he's still learning as my assistant chef. Agad na sambit ng lalaki. Nagkatingin na naman sila ni Joaquin. Napangisi si Joanne. Let's see kung matatawa ka pa kapag napahiya ka na. Paniguradong maiiyak ka kapag napagalitan ka ng mga kasama mo. Sa isip-isip niya. Young man, seryoso ba siya? Mas matanda nga ako sa kanya ng 3 buwan . Sa isip-isip naman ni Joaquin. Why? Don't tell me he can't do it? As the assistant chef, is it necessary to know what the head chef is doing, right?
Tanong niya pa, habang nakatingin ng diretso sa lalaki. Napansin naman agad ni Joaquin ang nais iparating ng babae. Nais siya nitong ipahiya sa harap ng mga taong ito. I think I know what you're trying to do. But sorry to disappoint you, Joanne. Alam na alam kong recipe na yon. Ilang beses kong napanood si Chef Nelson na lutuin yon. Sa isip-isip ni Joaquin, saka agad na napatayo. Mapapansin ang pag-aalala sa mukha ng mga chef na kasama nila, lalo na ang mga head chef. Kinakabahan sila dahil hindi nila alam ang kapasidad ng binata. Natatakot sila dahil kung sakaling madisappoint si Ma'am Joanne, ay baka umatras ito sa isang malaking project na restaurant na gagawin nila. Sure, I can cook that for you, ma'am. Nakangising sagot naman ni Joaquin sa kanya. Maging si Head Chef Nelson ay kinakabahan. Habang si Joanne naman ay napatingin na lamang dito at nagulat siya nang biglang maghubad ng damit ang lalaki. Napasinghap ang lahat dahil dito. Why? Why are you taking off your clothes? Gulat na tanong ni Joanne dito. Joaquin, you can't do that here. Saway naman ng lalaki bago humarap kay Joanne. Pasensya na po, ma'am. Nasanay kasi siya na sa tuwing nagluluto ay naguhubad ng damit. Kung minsan ay nakasando lang saka magsusuot ng apron. Paumanhin agad ng lalaki. Don't worry, I will take his place, madam. Please, don't be disappointed. Agad na sabat ng isang head chef. Hindi pa rin siya nagbabago. Palagi na lang siyang naghuhubad ng damit kapag nagluluto siya. Sa laki ng katawan niya ngayon, paniguradong madami ng babae nagkakagusto sa kanya dahil dito. Ano bang iniisip niya? Inis na tanong ni Joanne sa sarili. Napatingin pa ang lalaki sa kanya na animoy inosente. Hindi alam ni Joanne kung bakit nainis siya bigla sa itsura nito. Iniisip ko pa lang na maraming babaeng nakakita sa kanya habang nagluluto siya ng ganito. Ay nako, why does it makes me piss off? Inis na sambit niya sa sarili. Akma na sanang kukunin ng isang chef ang apron mula kay Joaquin nang mapabuntong hininga si Joanne. No please, let him continue. Sambit niya sa mga ito. Napailing na lamang siya habang mapapansin naman ang ngiti sa labi ni Joaquin. Thank you, ma'am. I will assure you that you will like my cooking. Nakangiting sambit nito. Iniwasan ni Joanne na mapangiti sa lalaki. Kahit napilitin niyang mainis, ay alam naman niya na magaling talaga magluto ang lalaki. Habang nagluluto ito ay nagkukwentuhan sila. Ngunit tila ba'y isang magnet ang lalaki at panay ang tingin niya dito. Hindi niya maiwasang ma-attract sa lalaki. Napakasmooth ng galaw nito at para bang hindi pinapawisan. Shit! Why does he look like Kuya Elijah? Habang tinitingnan ko siya ay mas lalo kong napapansin ang resemblance nila. Dahil ba sa magkapatid naman silang dalawa? Sa isip-isip ni Joanne nang lumapit na ang lalaki sa kanila. Nakangiti ito, dahilan para mapangiti rin si Joanne. Para bang nahipnotismo siya sa bawat ngiti nito. Here, madam. Hope you enjoy. Nakangiting sambit ni Joaquin sa kanya, dahilan para matauhan si Joanne. Halos sabunutan niya ang sarili dahil sa kanyang ginawa. Shit! Did I just stare and smile to him like an idiot? Inis na sambit niya sa isipan. How does it taste? Lahat ata ng naroon ay naghihintay sa reaksyon niya, kaya mas lalong kinabahan si Joanne. Sa hindi maintindihang dahilan ay para bang na-touch ang dibdib niya. Alam niya ang lasang ito. Para bang nabalik siya sa nakaraan. Ito rin ang kaparehong flavor na nalasahan niya noon. Magkaiba man ang putahe, ay may pagkakapareho ito sa dating niluto nito. So how was it? Tanong ni Chef Nelson sa kanya. Ngunit nakalipas na ang ilang saglit ay para bang natamimi ang dalaga. Joanne? Tawag sa kanya ng lalaki. Ha? Well, I like it. It's quite decent for a newbie. Nauutal na sagot niya dito. Napangiti naman ang mga tao sa paligid habang nagpupunas ng laway si Joanne gamit ang table napkins.
That's good. Well then, let's eat. Aya sa kanila ni Chef Nelson. Napatingin naman si Joanne sa lalaki nang mapansing wala itong reaksyon. Nakatingin lang ito sa ibaba at seryoso ang muka. Hindi niya mabasa kung anong ibig sabihin nito. Hanggang sa tumalikod na ito at bumalik sa kitchen. Nang matapos ang meet-up na iyon ay agad na ring umalis si Joanne. Thank you for meeting with us, Ma'am Joanne. Paalam ng mga ito sa kanya. Pasimple pa niyang inikot ang paningin, ngunit hindi niya na nakita pa si Joaquin. Nagkibit-balikat na lamang siya at sumakay na sa kotse. Hindi ko man lang siya nakausap. Sa isip-isip niya. Maya-maya habang nagmamaneho ay napansin niya ang isang motor na tila ba'y sumusunod sa kanya. Napakunot siya ng noo at bahagyang binagala ng takbo. Sino naman to? Takang tanong niya. Dahil sa kaba ay huminto siya sa isang gasoline station. Itinapat niya ang kotse sa maliwanag at sa may tao rin para komportable siya. Kinumpirma niya kung nakasunod ba talaga sa kanya ang motor na iyon. Oh shit! Sino ba siya? Bakit siya nakasunod sa akin? Taka at kabahadong tanong niya sa sarili, saka muling napatingin dito. Ngunit nagulat siya nang lumapit ang lalaki sa kanya habang nagtatanggal ito ng helmet. Anong? Joaquin? Gulat na sambit niya dito. Didn't you like my food earlier? Tanong nito sa kanya. Huh? You said it was decent, but I did my best on that. Be honest, is that bad? Sinserong tanong ng lalaki. Ano bang sinasabi mo? Kinakabahang tanong niya nang mapansin sila ng lalaking nagbabantay doon. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa kanila. Yes po kuya. Sagot niya dito. Muli niyang ibinaling ang atensyon sa lalaki. Ano bang sinasabi mo? Okay naman ang luto mo ah. No, it can't be just good. I need to be better. Biglang sambit nito sa kadahan-dahang lumayo sa kanya. Napahawak pa ito sa kanyang baba na animoy nag-iisip. I need to do the best and maximize this opportunity. I can't be just good. I will not be able to repay kuya kung ganito lang ako. Dagdag pa nito. Joaquin, I didn't... Maybe kulang ang ginamit kong garnishes. I also put pepper and lemon doon para mas manuot ang sarap. Or maybe it was the meat? I'm not sure. But I used the highest quality of meat. So why? Makunat ba ang meat? Tanong pa nito. Napakunot na ang dalaga. Ano bang? Okay naman ang luto mo eh. Sabat niya pa dito. That's why, Joanne. I can't be just good. And I know I won't be able to be the best in span of months, but will you help me? Tanong nito sa kanya. Ha? Naguguluhan na sagot niya dito. Help me. Be my taste buddy. Taste buddy? Ano bang pinagsasabi mo? Namula ang pisngi ni Joanne dahil dito. Nahampas niya pa ang lalaki dahil sa gulat bago naglakad papasok sa kotse niya. Ano bang pinagsasabi ng lalaking to? Sa isip-isip niya. Wait, what I mean is, magluluto ako and you will tell me if okay na ba. Be the judge for me. Paglilinaw nito sa sinabi niya. Napahinto ang dalaga sa kahumarap dito. You mean kakain lang ako? Oo, ano bang iniisip mo? Nakakunot at nagtatakang tanong ng lalaki sa kanya. Halos masampal na niya ang kanyang pisngi dahil sa hiya. Ay, nakakahiya ka Joanne. Muntik na tayong mapahiya dito. Ang green-minded mo kasi. Sa isip-isip niya saka napaiwas ng tingin. Sure, but just this once. Sambit niya pa dito. Really? Then, can I start tonight? Bibili lang ako ng mga ingredients ko. Sambit nito, saka naglakad pabalik sa motor niya. Ha? Tonight? Gulat na tanong niya.
Yeah. Oh, yeah. Here's my number. Just text me kung saan yung place. I'll go after. Bibili lang ako ng mga ingredients at mga gagamitin ko. Nakangiting sambit nito at hindi na siya hinintay pang makasagot. Agad na nitong isinuot ang helmet saka nagpaharurot ng motor. Naiwan naman si Joanne na nakatulala at naglo-loading pa ang utak. Just what the hell is happening? Takang tanong nito sa sarili. Habang naghihintay sa pagdating ng lalaki ay hindi maiwasang kabahan ni Joanne. Pupunta lang naman si Joaquin sa condo unit niya pero ganun na lamang ang kaba niya. Dahil nga ilang araw pa lang siya dito sa Pilipinas ay wala pa rin siyang permanenteng bahay at dito lang muna sa condo unit niya. Ilang saglit lamang ay tumunog na ang doorbell kaya agad siyang napatakbo palapit dito. Humarap muna siya sa salamin upang tingnan ang sarili. Nakasuot siya ng pajama at sando saka napangiti. Ayos na to. Sambit niya sa sarili saka agad na sinalubong ang lalaki. Hello, I brought us some pizza para habang naghihintay ka sa akin. Nakangiting bungad nito sa kanya. Ay, salamat. Nag-abala ka pa. Sambit niya dito. Inaya na niya ang lalaki papasok ng kondo. Dumiretso naman ito sa kusina niya at inayos na ang mga dala. Napahigpit ang hawak ni Joanne sa kanyang suot na damit. Shit, bakit ako kinakabahan? Feeling ko may ginagawa kaming masama at skandal ngayon. Nagpapanik na sambit niya sa isipan. Joanne, yes! Dahil sa gulat ay napasigaw siya dito. Nagulat tuloy ang lalaki at bahagyang napatawa. Bakit ka naman kinakabahan? Hindi ka naman mamamatay sa luto ko. You'll just take a bite, okay? Sambit nito. Napaiwas tuloy siya ng tingin habang pilit na itinatago ang hiya. Makalipas ang ilang saglit ay naboring na siya sa sala. Kaya naman nagtungo siya sa kusina upang panoorin ang binata. Kitang-kita niya kung gaano ito kaseryoso habang tinitikman ang niluluto. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang siyang napangiti nang makita itong napangiwi sa nalasahan. Mukhang napaalat ang luto nito. Kaya naman gano'n na lamang ang ekspresyon ng lalaki. Makalipas ang ilang saglit, ay napatingin siya sa katawan nito. Mukhang hindi pa rin ito nababago ang habit nito. Joaquin, tawag niya dito. Why do you keep taking off your clothes kapag nagluluto ka? Tanong niya dito. Napahinto ang lalaki saka napatingin sa kanya. Why? Are you bothered by my body? Pangaasar nito sa kanya. Baliw, kasi syempre professional ka na. Hindi ba labag sa hygiene ng paghuhubad? Paano na lang kapag nagtatrabaho ka na ng proper? Will you cook naked in front of your customers? Especially sa mga babae? Pahina ng pahina na sambit niya. Napangisi naman ng lalaki, kaya agad na naging defensive ang dalaga. Ang ibig ko sabihin, syempre, baka madumi ang niluluto mo. Mamaya may buhok pa sa kilikili yan eh. Dagdag pa ng babae upang itago ang awkwardness. Mas lalong natawa ang lalaki dahil dito. At lumapit sa kanya, dala ang plato na may laman na niluluto niya. I don't cook in front of others, aside from my teachers and you. Huh? Of course, nung nag-aaral pa ako, nakasuot ako ng damit. But every time na nasa private training ako katulad nito ay mas feel ko maghubad. Chill na sagot nito nang mailapag ang plato sa counter. Napalingon naman dito ang babae at maingat itong tinikman. How was it? Okay na ba? Nakangiting sambit ng lalaki na animoy nag-aabang sa kanyang reaksyon. Ilang saglit pang ninamnam ng babae iyon. Mukhang okay naman na. I won't take okay lang. Biglang putol nito sa kanya habang seryoso ang tingin sa kanya. How does it taste? Ulit nitong tanong. Napatawa siya sa reaksyon nito sa kapinunasan ng labi. Well, may bitterness lang kasi na aftertaste yung pasta. And yung meat, okay naman kaso medyo makunat.
And the garnishes looks good. However, it doesn't complement sa lasa. Seryoso at totoong sambit niya dito. Nalukot ang mukha ng lalaki dahil dito. Kilala niya si Joaquin. Noon pa man ay magaling na itong magluto. Kahit doong high school sila ay ito ang palagi nilang pambato sa cooking contest. Kaya naman natutuwa siya na naabot na nito ang pangarap nito na maging isang chef. Gayunpaman ay hindi pa rin ito kontento. Nais pa nitong mas matuto at mas mahasa ang kaalaman. Napangiti siya sa determinasyon na makikita sa lalaki. Sa hindi malamang dahilan ay bumilis ang tibok ng puso niya. It's been a while na nakaramdam siya ng ganito. Para bang bumalik siya sa teenage years niya kung saan ay kinikilig siya sa mga simpleng galaw ni Kuya Elijah. Napangiti siya ulit sa lalaki. Patagal ng patagal ay mas nakikita niya ang pagkakamukha ng dalawa. Here, this is the 8th try. I hope it tastes good na. Nakangiting sambit ng lalaki. Halos gabi-gabi na ata ang lalaki dito sa condo unit niya para lamang ipagluto at mag-practice ito sa cooking niya. Napangiti siya bago ito tinikman. Ninamnam niya muna at napangiti sa sobrang sarap. Wow! Ano to? Ang galing ah! Nag-balance yung alat dun sa ingredients mo. Ang galing! Tuwang-tuwa na sambit niya sa lalaki. Talaga? Masarap ba? Nagningning ang mga mata ng lalaki nang sabihin niyon. Yes! Ang galing mo talaga! Dagdag pa niya, saka muling sumubo. Kahit noong nakaraan na launching ng kanilang restaurant ay nagtitraining pa rin ng lalaki sa kondo niya. At halos 2 linggo na nga nakakaraan mula noon. Masarap naman ang mga nakaraang luto ni Joaquin. Ngunit para bang ayaw niya pang matapos ang kanilang secret training na ito. Kaya naman pinapatagal niya ang pag-aproba sa mga luto nito. Ang sarap! Dagdag pa niya ang komento dito. Siyempre naman, sabi ko na at magagawa ko rin ang luto ni Chef Nelson eh. Papatikim ko rin sa kanila to bukas. Pagmamalaki nito habang nakataas ang noo. Napangiti si Joanne saka napayuko. So, congratulations Joaquin. I'm happy na nakumpleto mo na ang recipe mo. Parang katulad lang din kay Chef Nelson, but it's somewhat different as well. Siguro dahil sariling recipe mo na rin ito. Another version nga lang. I'm happy for you. Sambit niya dito habang nakangiti. Napangiti rin ng lalaki at walang sabi na hinigit siya ng yakap. That's all thanks to you, Joanne. Sambit ng lalaki. Nagulat naman ang dalaga dahil dito, kaya hindi siya agad nakapag-react. Napamulat agad si Joaquin nang magpagtanto ang kanyang ginagawa. Agad siyang napahiwalay sa dalaga at napaiwas ng tingin. Fuck! Why did I do that? It's so fucking awkward. Sa isip-isip niya. So, rinig niyang sambit ng babae at napatingin siya dito. Now that you're done, I guess this will be the last time that we will see each other, right? Pahina ng pahina na sambit nito. Huh? Why? I mean, do you think I'm finished? I will work for you from now on, remember? Tanong ng lalaki sa kanya. Makakalata ang gulat sa mukha ng dalaga. Huh? I will work to your restaurant for 2 months. Uwi na rin yun para mas mahasa ako. Besides, marami pa akong dapat matutunan kina Chef Nelson at sa iba pa. So, magkikita pa tayo? Of course! Besides, I will visit you here more often. Am I not welcome here anymore? Tanong niya dito. Huh? Of course you're welcome. It's just that napabuntong hininga ang lalaki sa kabigla siyang hinalikan sa noo. I will visit you here every night. I will cook your dinner. So don't you ever go out dinner with someone, okay? Bulong nito, dahilan para matigilan ng dalaga. Tumalikod agad ang lalaki matapos noon at nagpaalam na rin na umalis.
Naiwan naman si Joanne na tulala at hindi maiwasang maghabula ng tibok ng dibdib. What the hell just happened? Makalipas ang ilang araw ay tinutuo nga ng lalaki ang sinabi nito. Joanne, dinner's ready! Tawag sa kanya ng lalaki. Agad naman niyang pinatay ang TV saka naglakad papunta sa kusina. Wow! What's that? Gulat na sambit niya nang makita ang nakaredy sa mesa. I cooked this paella. I just made my new version kaya papatikim ko sa'yo. Don't worry, napatikim ko na yan kina Chef Nelson and it tastes good naman daw. So yeah, taste it. Nakangiting sambit nito sa kanya. Napangiti ang babae. Napakagatlabi siya nang makita itong itinaasang sleeve ng suot ng damit. Kitang-kita niya ang maugat na kamay nito. Napangiti tuloy siya sa kanyang isipan. I see. Well, it looks decent, but I'll taste it. Sambit na lamang niya. Hindi naman siya makapaniwala nang matikman ito. Nagalak ang lalaki nang malaman na nagustuhan niya ang niluto nito. Yeah, balance ang lasa ng mga sangkap. Nakangiting sambit niya sa kamuling kumain. Napangiti ang lalaki at sinamahan siya sa pagkain. Katahimikan ang namayani sa kanila nang biglang magsalita si Joaquin. By the way, are you free tomorrow? Tanong nito sa kanya. Ha? Well, I have meetings to attend. Bakit? Sagot niya dito. I see. Then, can we at least have a dinner outside? Tanong nito. Ha? What do you mean? I mean, let's have a date. Diretsang sagot nito. Napabuga naman ng kinakain si Joanne dahil dito. What are you? Why do you look so surprised? Nagtataka na tanong ng lalaki. Ha? Because you're basically asking me a date. Sinong hindi magtataka? That's the thing. You should not be surprised at all. I thought we think the same thing. I like you, Joanne. And I thought you feel the same. That's why I thought it's the right time to go out. Sinserong sambit ng lalaki at marahan na inabot ang kamay niya sa mesa. You like me? Yeah. I know this sounds weird and cringe, but I like you. I won't cook dinner every day for you kung hindi naman kita gusto. Masyado mahal ang oras ko para mag-aksaya ng oras kung hindi naman kita mahal. Sambit nito na ikinatikom ng bibig ng dalaga. Na-speechless si Joanne. Wait, don't tell me. Gusto mo pa rin si Kuya Elijah? Mahinang tanong nito sa kanya. Ha? Bakit naman napunta sa kanya ang usapan? Gulat na tanong niya dito. Napayuko ang lalaki. Kahit dati pa man, siya lang ang palagi mong nakikita. Yes, I'm thankful na nagkagusto ka kay Kuya. Because of that, napalapit ako sa'yo. Nagawa ko maging malapit sa'yo. Naging magkaibigan tayo. Nagagawa kong makipagbiruan sa'yo at nagagawa kong makipag-usap at makasama ka ng walang awkwardness. But in the end of the day, it was still Kuya. Siya pa rin ang palagi mong pinupuntahan sa shop kahit na ako ang kasama mo at ako ang nagluluto sa'yo doon. Mahabang litanya nito. Mas lalong natigilan ng babae. You mean, all this time? Yes. I like you ever since. But, it just ends there. Alam ko naman na, hindi ko mahihigatan si Kuya. I remember, sinabi mo sa akin na, siya lang ang magugustuhan mo sa buhay mo. But I won't take that so easily. I want to try. Please. Give me a chance, Joanne. Date me. I will prove to you that I can also love you. Sambit niya pa dito. Napatakip ng bibig ang babae. I didn't know. Do you like me, Joanne? Tanong ng lalaki. I mean, I didn't know that you're doing this because you... Hindi alam ni Joanne ang sasabihin. Why? Don't tell me.
You will allow a guy to enter your room several times kahit na hindi mo siya gusto. Please, tell me, Joanne. I want you to see me, not my Kuya Elijah. Napahigpit ang hawak nito sa kamay niya. I still don't know, Joaquin. I need time to... I get it. I understand. And I will wait for that, Joanne. But please give me a chance. Please date me tomorrow. Just give me this chance to prove myself to you. Sambit nito sa kanya, saka napangiti. Buong gabing mulat ang mga mata ni Joanne kakaisip ng sinabi ng lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa narinig sa lalaki. Aaminin niya na may nararamdaman siya dito. Ngunit hindi niya alam kung dahil lang ba sa kamukha nito si Kuya Elijah. Hindi naman niya gustong bigyan ng false hope ang binata. Ay, why? Why does it have to be this complicated? Kakainis naman oh. Inis na sambit niya sa sarili. Nagising na lamang si Joanne nang marinig ang alarm niya. 12:00 na pala siya ng tanghali nagising. Mabuti na lamang at 3:00 ang meeting niya. Kaya naman may oras pa upang maghanda. Habang nasa meeting, ay nasa ere pa rin ang isipan ni Joanne. Inaalala niya pa rin ang sinabi ni Joaquin kagabi. Hanggang sa dumating na ang meet-up nila ng lalaki ng gabing iyon. Nakasuot lamang siya ng simpleng blue royal dress at sumunod na rin siya sa binata. Hindi naman maiwasang mapangiti ng lalaki na makita ang dalaga. Ito ang unang beses na hindi na niya kinailangan pa na itago ang ngiti habang nakatingin sa babae. Bakit ka naman nakatingin dyan? Nakaka-conscious ka naman. Nauutal na sambit ni Joanne sa kanya. Napangiti tuloy ang binata. You look so gorgeous. Sambit nito sa kanya. Huh? However, you don't look so natural. You look so timid. Naninibago ko. Mas gusto ko na kalog ka at makulit. Hindi ko maintindihan kung bakit tahimik ka ngayon. Sambit nito. Huh? Are you perhaps nervous? Mas nagpanik si Joanne nang mahulaan nito ang nararamdaman niya. Natawa ang lalaki. Come on, alam nating dalawa na never kang kinabahan sa akin. Unless ano, may gusto ako sa'yo. Asa ka boy, ligawan mo muna ako no? Ano ka chicks? Wala na, naubos na ang pasensya ng babae. At basta na lamang na nasabi ang mga salitang yun. Napangiti ang binata. That's better. Nakangiting sambit nito. Napairap naman ang babae habang nag-iiwas ng tingin. Of course, kaya nga kita inaya ng date para ligawan din kita. Sambit ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay mas naging malapit sila sa isa't isa. Si Joanne naman kung minsan ay na-awkward sa kanilang sitwasyon. Ngunit mas minabuti na lang din niyang makisabay sa trip ng lalaki. Hanggang sa makaraan ng ilang linggo ay tuluyan nang sinagot ni Joanne ang lalaki. Mababasa sa mukha nito ang tuwa. Gayunpaman ay hindi pa rin nagbago ang trato nito sa kanya. Animoy, araw-araw siya nitong nililigawan. Siya nga pala, uuwi na ako next week sa probinsya. Patapos na rin kasi ang training ko kay Chef Nelson eh. Sambit ni Joaquin dito. Talaga? Then, pakibati na lang din ako kina Kuya Elijah at Ate Amber, pati sa mama at papa mo. Sagot naman ng dalaga. Ha? Ano bang pinagsasabi mo? Of course, sasama ka sa akin. Nakakunot noong sagot nito sa kanya. Ano? Wala naman akong gagawin dun, no? Sagot niya. What are you talking about? Of course, ipapakilala kita kina mama at papa. First girlfriend kita kaya dapat lang na malaman nila. Sambit niya pa dito. Pinamulahan ng pisngi ang dalaga. Pero? Nakangising tanong ng lalaki saka dumungaw sa kanyang uluhan. Nakaupo kasi si Joanne sa sofa niya at nakasandal ang ulo sa sofa habang nakatingala. Sumilip naman ang lalaki at nakangiting hinalikan ng noo niya.
Gusto rin kitang ipagyabang, no? May businesswoman na akong girlfriend. Sino mag-aakala nun? Tuwang-tuwa na sambit ng lalaki, saka muling bumalik sa kusina. Napangisi si Joanne na humarap sa lalaki. Hindi ka ba matatakot na makikita ko ulit si Kuya Elijah? Baka mas lalong gumapo siya ngayon eh. Pagbibiro ni Joanne, habang pilit na pinagsiselos ang nobyo. Ngunit makalipas ang ilang saglit ay wala pa ring sagot ang lalaki. Hoy, kinakausap kita. Hindi ka ba man lang magsiselos? Takang tanong niya dito. Ha? Hindi. Kuya ko yun, no? Sagot nito, saka lumapit sa kanya dala ang isang mangkok na may popcorn. Kahit na, lalaki pa rin si Kuya Elijah. Tsaka, crush ko siya before. Dagdag pa niya dito. I told you, hindi ka niya papatulan. Nakangising sambit nito sa kanya. Napanguso naman si Joanne. Kahit na, matanda na ako ngayon, no? Hindi na ako bata. Sabi lang naman niya, hindi siya pumapatol sa mga bata eh. Natawa si Joaquin dahil dito. May asawa at anak na si kuya. Tsaka, bata ka pa rin sa paningin nun. Marahang lumapit ang lalaki sa kanya at binuhat siya dito. Inilapit ng lalaki ang ilong nila sa isa't isa. Tsaka, baby kita. You'll always be my baby, babe. Di kayo talo ni kuya. Sambit pa nito. Napanguso si Joanne ngunit sinakop lamang ito ni Joaquin ng halik. Napangiti na lang din tuloy siya dito sa kasinagot ang bawat halik nito. Makalipas nga ang ilang araw ay sabay silang nagtungo pabalik sa probinsya. Agad naman silang sinalubong ng mga magulang nito. O iha, ikaw yung palaging bumibili sa amin ng bulaklak, di ba? Naku, ang laki mo na. Ang gandang dilag mo na ngayon. Hindi talaga ako makapaniwala nang malaman ko na naging boss ka ni Joaquin. Tuwang-tuwa na sambit ng nanay nito. Nahihiya namang napayuko si Joanne. Natatawa siya sa mga kalokohan niya noon. Dahil maging ang ginang ay kinukulit niya rin noon mapalapit lang kay Elijah. Siya nga pala, wala pa dito si Kuya Elijah mo eh. Naaalala ko dati, siya palagi ang hanap mo kapag nandito ka sa flower shop. Natatawang sambit nito. Namula ang pisngi ni Joanne dahil sa kahihiyan. Hindi po, kalimutan na lang po natin yun. Sumama ang mukha ni Joaquin nang marinig yun. Agad niyang hinila ang babae palapit sa kanya. Ma, she's not in love with Kuya Elijah. Girlfriend ko na siya. Napatulala ang lahat dahil sa diretsang sambit ng lalaki. Maging si Elijah nakakarating lang ay nagulat sa narinig. Joaquin? Napalingon silang lahat sa pinto. Nakauwi ka na pala. Hindi mo man lang ako sinabihan. Nakangiting bati sa kanya ng kuya niya. Kuya! Nakangiti ring sumalubong ng yakap si Joaquin dito. Bumati lang naman si Joanne kay Elijah kahit na medyo na-awkward siya dito. Joanne! Tawag sa kanya ng isang babae. Nagulat siya nang makita ang isang magandang babae. May buhat itong isang batang babae na marahil ay nasa 3 gulang pa lang. Ate Amber? Gulat na sambit niya. Ako nga. Welcome back. Nakakatuwa naman kayo din ni Joaquin sa huli. Napangiti siya dahil dito. Salamat ate. Pasensya na rin po pala sa pagiging obsessed ko dati kay Kuya Elijah. Kung pwede ko lang pong burahin niya sa alaala ko, ginawa ko na po eh. Natatawa naman ang babae sa kanya. Cringe ba? Ayos lang yan. Ganyan talaga kapag bata pa. Pero at least, naging kayo naman ang kamukha ni Elijah. Napatawa na lang silang dalawa. Saka pinag-usapan ang anak ni Amber. Sa di kalayuan naman ay nakangiting pinagmamasdan ni Joaquin at Elijah ang dalawa. Masamang tiningnan ni Joaquin ang kuya niya. Don't you dare look at my girlfriend kuya. Banta niya dito. Natawa ang kuya niya. Are you serious?
Why are you so jealous? Masaya nga ako na naging kayo eh. Look at them. They look so happy. You know what? Ever since na kinasal kami ni Amber, I promised to myself that I will never let that smile fade away. Nakangiting sambit ni Elijah. Napatingin si Joaquin kay Joanne at nakita niya kung gaano ito kasaya. Sakto namang napatingin din ito sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata at nagbigay iyon ng kakaibang tuwa sa kanyang dibdib. Sino bang mag-aakala na mamahalin niya ang babaeng patay na patay dati sa kuya niya? At sino ring mag-aakala na mababaliw din sa kanya ang babaeng lihim niyang hinahangaan noon? Pag-ibig nga naman. Makalipas pa ang ilang taon ay binayayaan agad sila ng anak bago pa man sila ikasal. Napaaga. Well, sinadya niya talaga. Para hindi na rin ito makatakas pa. Napangiti na lang si Joaquin nang makita ang mag-iina na masayang naglalaro sa parke. This is the best feeling ever. Gagawin ko ang lahat para maging best husband at father ako that they will be proud of. Nakangiting sambit niya sa sarili bago tumakbo palapit sa mga ito. At diyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Hanggang sa muli, maraming salamat!